So let's all welcome Charlene. Hi Charlene, please introduce yourself sa lahat ng nanonood ng video na to. Hello, good afternoon. Ako po si Shirlene Bazuela. Isa ako sa mentee ni Coach Kaji for like siguro mga January or mga Feb, mga ganon. Pero medyo matagal ko na rin siyang pinapanood. And then from Cavite po ako, pero dito ako sa Manila nag-work. And then dito rin ako nag-stay. And then ayun, part-time bookkeeper po ako from Miss Kaji's mentee. Okay, so currently working ka pa sa corporate or hindi na? Yes, working pa din ako sa ngayon kasi pinayagan naman ako ng boss ko na mag-part-time. Okay. Alright, so full-time ka doon, tapos part-time ka sa virtual. Yes, yes po. Okay, so ano yung background mo? Meron ka bang background sa accounting, sa bookkeeping? Yung job mo ba is related sa accounting, bookkeeping? Actually, wala talaga. Wala akong background sa bookkeeping. Pero sa work ko ngayon, kasi sa sa office ako, mga basic, very basic lang na account, bookkeeping lang yung parang maglag lang ng yung mga expenses namin, mga ganun lang. Pero sa pay, walang ganun. Wala talaga. Alright, so paano mo na nalaman na pwede ka palang mag-work sa bahay while nag-earn ka ng dollar or euro? Paano mo nalaman na meron palang virtual work? Ang bali, before kasi naglumalabas siya sa ano ko sa news feed ko. Tapos parang iniisip ko, sabi ko para siyang scam or parang too good to be true ba? Sabi ko. Tapos wala kasi akong idea sa mga ganong online jobs. Wala akong idea talaga. And then nung parang na-feel ko na parang napagod na ako ng commuting every day na kasi from Cavite to Quirino ang layo. Tapos everyday, di ba sa Cavite, laging traffic. Talagang napapagod ako everyday. Parang mas pagod pa ako sa biyahe compare sa trabaho ko. Kaya yon parang nakita ko, sabi ko, maghanap nga ako ng mga parang pwede palang work, ganyan. Pero hindi ko naisip na may online jobs. Oh, Mm-mm. okay. So, nung naging curious ka like nung sabi mo, try ko kayo maghanap ng pwede kong pagkakitaan. Tapos doon lumabas na parang naging interested ka ba agad sa bookkeeping or Hindi. meron bang like iba muna? Hindi, kasi meron akong experience sa Lazada and then Shopee, ganyan. Kasi meron akong dati kasi, before ako mag-work sa corporate job, meron akong parang online business, ganyan. Nag-try ako sa Lazada and then Shopee, ganyan. And then, yun yung first kong niche na pinag-aralan. And then, parang hindi ko naman, parang hindi ko ba masyadong gusto. Kasi parang alam ko na kasi yun and then alam ko kasi medyo mabusisi siya and then marami siyang process na Tapos parang ang dami na kasi niyang parang marami na silang sa ganong niche. Kaya sabi ko parang hindi ko na tinuloy. Okay. So, paano ka pupunta dito? Nakita lang kita nung parang nagnonood lang ako lagi ng mga kasi 'di ba yung algorithm na na nangyayari sa online na parang pag nanonood ka ng mga sa online jobs, tas nakita ko, sabi ko parang kaya ko naman siya. Nung napanood na kita, sabi ko parang kaya ko naman yung ginagawa niya. And then pero before ako nag-enroll sa'yo, parang medyo sabi ko parang kulang pa yung budget ko. Tapos yun, pinag-ipunan ko siya and then nung talagang hindi ko siya napag-iipunan, nag-credit card na talaga ako kasi sabi ko, ay, kailangan ko siyang i-push kasi pag hindi ko siya trinay, hindi ko malalaman kung talagang maganda siya para sa akin. Okay. Alright. So, nandun ka na sa point na, okay, nag-enroll na ako. So, di ba Mm-mm. 30 days challenge ka din? Mm-mm. Ah, hindi, yung first kong in-enrollan sa'yo is parang yung Zero Wizardy. Okay, Yun. Wizardy. Tapos Ah. nag-join ka ng challenge? Hindi. Nag-ano ako ng 30 days.
Okay. So, question, kung nag-wizard ka na, bakit ka pa nag 30 days? Parang curious lang ako. Sabi ko, ano kayang meron sa 30 days? Parang, kasi nakita ko may QuickBook siya eh. Oo, Eh, di ba sa Zero Wizardy, zero lang siya. And yun then lang sa siya. ano kasi, 30 days may QuickBooks. Kaya sabi ko, mag-enroll din ako. Okay. So, kung may corporate job ka, tapos nag-join ka ng challenge, paano mo pinagkakasya yung oras mo? Kasi hindi sa challenge, hindi pwedeng hindi ka gagawa everyday eh. Kasi kung hindi mo gagawin, tatambak. So, mawawalan ka lang ng gana kasi parang, ang dami ko na gagawin yan. Mo na nga yan. Parang ganun siya. Bali, ano naman, coach, di ba nakipag-usap naman ako sa'yo na if possible ba, na gagawin ko na lang siya at the end of the day, ganyan, sabi ko. Tapos sabi ko, pero gagawin ko naman siya. Pero parang yung nangyari nga is, dahil sa sobrang busy ko din, parang lagi ko siyang napapabayaan na ano. Pero buti na lang, talaga, pinapayagan mo pa rin ako na gawin. As much as meron akong naipapasa ko sa yung ano, yung di ba yung mga quiz, mga ganyan. Okay. So, dun sa 30 days challenge, ano yung pinaka gusto mo na part ng challenge? Sa reconciling. Yun talaga yung gusto ko. Kasi parang doon So, ako mas na-challenge sa kanya. Ito sabi ko, ganito pala siya. Tapos di ba medyo makulit ako nung parang mga first month, second month ko na ano sa'yo, lalo na ng work, nung nag-start na ako, nakakuha na ako ng client ng ano, sabi ko, ala, baka nakukulitan na sa akin si Coach Kaj. Medyo pag okay. nahiya na ako, nagtitingin ako sa online kasi di ba available naman siya online. Mm. So, okay. Alam ko, ikaw isa ka talaga sa makulit. True yan. Kahit tanong mo ang admin. Kasi may ano, nagpa-pop up kasi, di ba, sa Slack. Pag may nag-message, nagpa-pop up siya. So, lagi ka nasa notification ng Slack channel namin. So, after the challenge, kasi sabi mo, pinaka gusto mo yung actual case na part ng challenge. So, after the challenge, di ba, during the challenge kasi may mga task ako na kailangan mo mag-submit ng proposal, kailangan mo Mm-mm. maghanap ng client. Ginagawa mo ba yan or hindi pa? Parang hindi ko nagawa yung pag-submit ng proposal kasi ano talaga, 'di ba, pag maggagawa ka ng ano is parang medyo mag-spend ka talaga ng time para doon. So ako parang yung time ko talagang very limited lang talaga. And then hindi ko nagawa yung sa proposal. Pero yung Okay. pag-submit ng sa mga challenges, nagawa ko naman siya. Okay, so, sabihin natin natapos na yung challenge, kailan ka nag-send or nag-attempt na mag-send ng proposal or maghanap ng client? Bali, yun nga coach, kasi hindi ako masyadong naghanap ng client. Yung client ko ngayon, sila yung nag-approach sa akin. And then, meron pang mga sumunod. Kumbaga, yung ginawa ko lang sa, di ba, sa OLJ tsaka sa Upwork, yung sinunod ko lang yung mga tinuro mo na parang i-optimize ko, ganyan. Pero naka-optimize na siya before, parang tinagdagan ko na lang ng yung sa mga sinabi mo doon sa video mo. Yun, parang ano naman, parang sila kasi yung nag-approach sa akin. Hindi kasi ako masyadong nagtitingin ng online jobs ko kasi nga, parang after work ko di sa corporate ko, parang pagod na ako. Yun, na ano naman, na swertehan naman talagang lumapit sila, yung client sa akin. So, meron ka ng client ngayon. Ilan yung client mo? Isa pa lang siya ngayon kasi hanggang sabi ko hindi ko tinanggap yung sa from Upwork na nag-approach sa akin kasi ano siya, parang full-time kasi siya, hindi ako makakapag-commit. Kaya hindi ko siya, parang in-ignore ko na lang. Hindi ko nga Okay. ni-replyan kasi nahiya ako eh. Okay, so corporate, tapos everyday ba nagko-commute ka? Hindi na ngayon kasi ang ginawa ko, nag-dorm na lang ako dito malapit sa ano. Kasi hindi ko talaga siya magagawa kung may part-time ako and then sa Cavite pa ako uuwi, di ba? Kaya Yun nga nag-decide iniisip ako ko. mag-dorm na lang. Mag-dorm ako malapit dito. Kasi imaginein mo yung travel time mo from 2 to 3 bahay hours. papuntang work, vice versa, di ba? Kumbaga, sayang na pwede mo naman gamitin na to Mm-mm. work para dun sa part-time client mo, Mm-mm. no?
Yes po. So, since part-time siya, like, are you happy naman sa rate na nakuha mo sa Mm-mm. relationship ng client nyo? Medyo challenging nga siya nung first day kasi akala ko parang scam siya. Okay. Kasi ano, parang mga na-delay kasi yung ano kasi Mm. namin, yung usapan namin is parang every 2 weeks yung salary. Yun kasi yung sabi niya sa akin. Every 2 weeks and then nung first ano is na challenge parang challenging siya kasi parang na-delay ganyan. Tapos parang sabi ko siguro scam to siya. And then 'di ba nagtanong ako sa sabi ko if okay lang ba na i-stop ko yung work ko sa kanya kasi hindi pa siya nagbabayad. Mm. Pero ano naman, sinabi ko yun sa client ko na i-stop ko muna kasi hintayin ko muna yung payment ko. Tapos yun, ano naman, medyo busy lang siguro talaga sila. And then nagka-problem kasi sila sa business nila sa Dubai. Kaya yun, sabi niya, na in-explain naman niya na nagka-problem nga. Tapos yun, okay naman. Ngayon, nagkaintindihan na kami. Okay. Or, so, ang gamit nyo is QuickBooks Zero? Zero, zero siya. So, Kasi anong from UK ginagawa mo sa sila. kanya? Bali, all around na Coach Kaji. Kasi, di ba from, ano, lahat ng tinuro mo, na andun siya. Oo. Na-apply ko siya doon. Ako yung nagre-reconcile, nag-transfer ng ano nila, and then na-add pa nga ako ng task sa kanila kasi ako na yung nagkukuha ng, may access ako sa Stripe account nila, and then sa bank nila, ganyan. Okay. Eh, ano naman, like, so far, okay, simula nung time na in-interview ka or nag-send ka ng proposal hanggang sa ngayon na nag-work ka na sa kanila, like, ano yung experience mo, maliban dun sa payment mo na hindi agad Mm-mm. nabayaran, na hindi mo makakalimutan? Bali, ano, challenging talaga kasi yung sa pagre-reconcile. Kasi ano hindi every time, kahit hanggang ngayon, pagka meron akong, hindi kasi sila ganun ka-organize. Yung parang isisend lang sa akin yung mga receipts or ano, pero wala silang walang description kung para saan yan, kung expense ba yan saan, mga ganyan. Medyo doon ako natatagalan kasi syempre hindi naman natin siya pwedeng ibang categorize na lang na para sa ano expense to sa salary nila or sa ano 'di ba? So bali medyo doon ako natatagalan talaga kasi matagal din sila mag-response. Hmm. So, totoo naman yun, like, para sa akin na, yun yung pinakamahirap na part ng process natin, yung pagkakategorize ng transaction Mm-mm. na wala ka namang idea kung ano Mm-mm. yun, kung saan Mm-mm. ginamit yun. So, during the interview, kamusta naman? Like, may part ba na nangapa ka? Or is it your first time ba na may interview online? Mm-mm. Hindi. Bali, second na siya kasi way before, parang mga 2 years ago yata. Yun yung parang first kong naghanap ng sa mga online jobs. Pero hindi ko nakapasa ako doon pero hindi ko kasi siya inattenda na kasi nga may full-time job ako. Tas full-time din yung gusto nila. So, Mm. nakapasa din sana ako doon. Parang related din siya sa bookkeeping. Pero hindi ko siya... Tsaka hindi ako confident kasi wala akong experience sa sa bookkeeping. Kaya sabi ko, hala, ano kayong gagawin ko dito? Kaya hindi ko na siya hindi ko siya pinush. Okay. Okay. So, ibig sabihin, hindi siya yung first. So, ibig sabihin, yung experience mo sa interview ay, like, nung kinakausap ka nila, hindi ka na kinakabahan, or mayroon pa rin ka ba? Meron pa rin ka ba? Nakakaba naman talaga siya pag actual na siya. Pero parang ako kasi yung thinking ko, kakausapin ko na lang siya ng parang yung friend ko lang or someone. Kasi dito naman sa work ko, sanay naman ako makipag-usap sa mga Japanese executives namin, ganyan. Parang iniisip ko na lang din sila na ganun din sila. Okay, sige. Alright. Thank you so much for sharing that. So, kung meron kang, like,
words of wisdom na gustong i-share sa mga aspiring virtual bookkeepers or mga freelancer? Ano yun? Bali, sa akin kasi, wag niyong susukuan yung kung ano yung gusto niyo. Kasi, kung hindi ka mag-e-effort talaga, if you're not going to put some effort, and then kailangan yung thinking mo, wag kang madi-disheartened. Kasi pagka sinukuan mo siya, wala din mangyayari. Kailangan tiyagain mo talaga siya kasi hindi siya ganun kadali pag sa mga online jobs. And then, dapat buo yung loob mo na pag nag-apply ka, ganyan, hindi ka agad mapapansin. Just keep going lang. Ano lang. Tapos isipin mo pag nag-send ka ng proposal, okay lang to kung hindi magre-reply sa akin, ganyan. Wag mo siyang masyadong didibdibin, ay hindi ako na-reply. Parang may isip mo kasi na you're not enough, yung ganon. Wag ganon yung thinking na ano. Kailangan mo lang. And then, magbe-pray ka lang every time na nag-send ka ng proposal, sana kung if it's for me, magiging mapupunta naman talaga sa yun kung para sa iyo yan eh. Yun, wag kayong susuko kasi pag sinukuan mo yan, wala talaga. True yan. So, kanina kasi, di ba nabanggit mo, nung nag-join ka ng challenge, may work ka, na-travel ka, iniisip ko, like, kasi di ba may part ng challenge natin na parang yung iba, parang naiiyak na, nasakit na ang ulo. Meron bang times ng challenge na parang, ay, ayoko na. Meron ka bang Meron ganon? talaga, coach. Naalala mo yung yung parang first month ko sa client ko na ano, na parang nagkaroon ako ng problem sa Stripe. And then, kulit ako ng kulit talaga sa'yo kasi hindi ko talaga, wala kasi siya doon sa videos na ano, sabi. Tapos, naggulong-gulo na ako and then yung ano ko talaga, na-stress ako sa kanya. And then, nangungulit na talaga ako sa'yo, di ba? Remember ko talaga yan kasi tinulungan mo talaga ako dyan. Talagang support mo and then yung team mo talagang andon. Ikaw pa nga yung gumawa. Kaya talaga sabi ko, grabe naman yung support ni Coach Kaji. Ako hiyang-hiya na talaga ako. Pero buti na lang talaga andyan ka. Every time na kailangan namin ng support mo, tapos lagi ka talagang sumasagot pag hindi ka naman talagang busy, di ba? Oh, pero Yes. kailangan din talaga namin na yung parang magkaroon din kami ng way na maghanap ng result, ng solution. Kasi hindi naman namin dapat naiasa sa iyo lahat. Buti na andyan si AI. True. Marami kang mapapagtanungan. At marami Oo. kang, di ba? Yes, and natutuwa lang din ako kasi yung Team Kaji is andyan din, like to Yun nga. support everyone. Nakakatuwa Kaya lang nga. kasi active din sila sa Slack. So, Mm-mm. I'm just happy, Shirley, na nung nag-share ka nga na, oh, I got the job, may client Oo na nga. ako. Meron kami kasing sa Slack channel ng team lang ni Kaji. Meron kami dun celebration channel. So, lahat ng messages na nakikita Mm-mm. namin dyan, like from Messenger, Facebook, Slack, doon namin pinopost yan and sinaselebrate namin every win, small or big, ng mga mentee namin. So, kung nagsaselebrate kayo, nagsaselebrate din kami. So, thank you so much sa pag-share ng story mo. And I know na sa mga katulad mo, like, na makaka-relate sa'yo, Mm-mm. magugustuhan nila tong video na to. Lalo na, kumbaga, hindi ka accounting graduate, Mm-mm. tapos yung work mo naman is hindi ganun kalapit sa Mm-mm. sa virtual bookkeeping or sa bookkeeping, pero nandito ka ngayon, like meron kang client. So ibig sabihin, kung kinakaya ng iba, kakayanin din nila. Yun lang. Syempre, hindi naman porket kaya niya or nagawa mo ng mabilis, Mm-mm. magagawa din nila ng mabilis. Oo. Hindi yun ganun. May kanya-kanya tayong timing, Yes. meron Oo. tayong kanya-kanyang proseso, may Mm-mm. kanya-kanya tayong path, pero Mm-mm. kailangan lang talaga is consistency sa lahat ng Yes. ginagawa natin. Just in Mm-mm. case na, halimbawa, ma-reject ka,
Okay, di ba, halimbawa, nag-a-apply ka, di ka pinapansin, or Mm-mm, napansin mm-mm, ka, pero hindi ka naman pumasa sa interview, mm-mm, like, okay lang yun. Kasi part yun mm-mm, ng journey na kahit ano, mm-mm, kahit yes. anong It's career a mo, process. meron time na, yes, may time na babagsak ka, may time Mm-mm, na masaya ka, parang ganon. So, hindi siya porket, okay, gusto ko maging katulad ni Kaji, ni Sherlyn, mm-mm, ganun din yung mararating mo. So, mm-mm. kanya-kanya tayo ng pacing, ng timing. So, pero all you have to do is to take action, kailangan maging Yes. consistent, at Oo. saka mag-trust ka lang na kung kaya nila, kaya mo din. At Yes. syempre, Kaya mo kailangan, din. andun din yung willingness mo. No? Yes. Willingness Yes. talaga. Alright. So, thank you so much, Very Sherlyn. grateful talaga ako sa iyo, coach. Very grateful Uh, talaga ako sa iyo and then sa team mo kasi lagi kayong andyan every time na may tanong ako, kahit makulit ako, talagang sumasagot kayo. Thank you so much, Sherlyn. And I think mapapanood to ng team. So, kudos Thank sa you Team so much Taiki. po sa opportunity sa inyong lahat. And then mag-update ako sa inyo every time na meron akong success ulit. Yes, wag lang success. If gusto mo mag-share ng something na Oo. like sa client, etc., kahit ano, pwede ka mag-message sa amin. So, Mm. thank you Thank so you much, so much. everyone. Thank you Thank you so po. much. See you again sa next See you video. po. See Bye-bye. you. Bye-bye.